shine, there is no darkness anymore. Two candles light, four candles lighted, and in the light of Jesus we can celebrate. Everlasting light, everlasting light, filling up the darkness with everlasting light, everlasting light, everlasting light, filling the darkness with everlasting light, everlasting light, everlasting light, filling up the darkness with everlasting light, everlasting light, everlasting light, filling the darkness with everlasting light, everlasting light, everlasting light, filling up the darkness with everlasting light, everlasting light, everlasting light, filling the darkness with everlasting light. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie. Above thy deep and dreamless sleep, the silent stars go by. Yet in thy dark streets shineth the everlasting light. The hopes and fears of all my years are met in thee tonight. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round yon Virgin Mother and Child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. We started with just one candle. That's all we really need. Into the night we bring a light when we share what we believe. Just taking that one candle out into the night, we'll spread the love of Jesus till there's only light. Light and light to all he breathes. Everlasting
And most of all, it's a time for finding in the eyes of children the innocent wonder that makes Christmas shine. In the sparkle of the city strung with shiny red and green, in the star above the stable of a tiny manger scene, in the hearts of all the people who believe in what it means, Christmas shines. In the Christmas card you open from a friend who's far away, in the laughter and excitement as you wait for Christmas Day, in the story of the baby who was cradled in the hay, Christmas shines. Christmas shines in the hearts of believers who still feel a childlike surprise. Christmas shines like the Savior who leads us. He puts fire in our hearts and hope in our eyes. In the secrets and surprises, in the packages and loaves, in the faith that fills our spirits like a candle as it glows, in the holy child of Bethlehem whose love within us grows, Christmas shines. Christmas shines in the hearts of believers who still feel a childlike surprise. Christmas shines like the Savior who leads us. He puts fire in our hearts and hope in our eyes. Christmas shines in the hearts of believers who still feel a childlike surprise. Christmas shines like the Savior who leads us. He puts fire in our hearts and hope in our eyes. Christmas shines in our hearts. He puts fire in our hearts. Fire in our hearts. Love in our hearts. Love in our hearts. And hope in our Shine down your light on me, let the people see that in your presence darkness flees. Father of light, shine down on me. Shine down your light on me, let the people see that in your presence darkness flees. Father of light, shine down on me. Father of light, shine down on me. You have sent us your glory in the life of your only Son, and in your Holy Spirit shines the light of the everlasting One, a light that keeps reaching to the people of every land, a love that keeps longing to fill the heart of every man. Shine down your light on me, let the people see that in your presence darkness flees. Father of light, shine down on me. Shine down your light on me, let the people see that in your presence darkness flees. Father of light, shine down on me. Father of light, shine down on me.
On this holiest of nights, we come, joining the shepherds who are stunned by wonder. On this most silent night, we come, our hopes and dreams joining those of Mary and Joseph. On these nights of carols and candlelight, we come, our glad songs joining with the choirs of angels over us. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi, muli purihin natin ang Panginoon habang inaawit natin na palagi nating nararanasan ng kanyang pagpapala at alam natin na palaging malapit siya sa atin lahat. Ngayon po, Metro East, let us just give praise to the Lord and bring back all the glory sa Kanya. Amen? Amen. Come on, church! We give you praise, Lord. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. Come on, church, we sing. And I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus! Come on, church! Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. Now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. That you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. And I will sing to you always. 'Cause in your presence, God, is where I wanna stay. Come on! Come on, church! Let's sing! Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. Now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. That you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. I wanna be with you, I wanna be with you.
amazed by you. Lord, I'm amazed by you and how you love me. Lord, I'm amazed. Kaya nga, Panginoon, na-amaze kami sa'yo. Ikaw lang aming buhay, Panginoon. And as we praise you, Lord, as we praise you, let this be praise for you, Lord. Hallelujah. Amazed by you and how you love me. Magandang gabi po. Let us all sing Angels We Have Heard on High. Angels we have heard on high, sweetly singing all the plain, and the mountains in reply, echoing that joyous strain. Lord Jesus, as we gather here today, give us the grace to hear your voice and the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. We praise you for giving us confidence and for showing that you are with us in all circumstances. We pray for healing for those who are sick. We pray for those who have lost loved ones. We pray for protection. We ask that our family, loved ones, and communities be protected and not become sick. We pray that you keep us strong in faith, hope, and love. Keep us in your mercy and protect us from harm. Lord God, you are in control of all things, and we place our lives into your hands. In Jesus' name, amen. Responsive reading. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth.
Lord God, Heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of the God the Father. Amen. A reading from the Gospel of the Lord Jesus according to Luke chapter 2 verses 8 to 18. There were some shepherds in that part of the country who were spending the night in the fields, taking care of their flocks. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone over them. They were terribly afraid, but the angel said to them, "Don't be afraid. I am here with good news for you, which will bring great joy to all the people. This very day in David's town your Savior was born, Christ the Lord. And this is what will prove it to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly, a great army of heaven's angels appeared with the angel, singing praises to God. "Glory to God in the highest heaven, and peace on earth to those with whom he is pleased." When the angels went away from them back into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us." So they hurried off and found Mary and Joseph and saw the baby lying in the manger. When the shepherds saw him, they told them what an angel had said about the child. All who heard it were amazed at what the shepherds said. This is the word of the Lord for the people of God.
Praise the Lord! Praise the Lord po sa mga kapatid nating kumuha ng bahagi para sa ikatlong araw ng ating sambang gabi. Salamat sa Panginoon sa inyong buhay. Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid sa Panginoon. Sa nagdaang dalawang sambang gabi ay narinig po natin ang dalawang magandang sermon. Ang una ay ang patungkol sa journey na kung saan ay pinapaalalahanan tayo na ang bawat isa sa atin ay nasa paglalakbay at ito'y nagpapatuloy. Natalakay din natin kagabi ang paksang unity and harmony na kung saan ay kailangan na kailangan ito sa ating journey sa buhay. At ngayon po, sa ating ikatlong sambang gabi, ang paksang ibabahagi ko ay ang paksang focused on mission. Matanong ko po kayo mga kapatid, napapanahon ba sa kalagayan natin ngayon na may pandemya ang magmisyon? Ulitin ko po, napapanahon ba sa kalagayan natin ngayon na may pandemya ang magmisyon? Ano po sa palagay ninyo? Ang Biblia ay may sinasabi sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo sa kabanatang 4 simula sa una hanggang sa ikalawang talata na ang sabi, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Hipungkin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sa aking pag-unawa, pinapakita po ng talatang ito na walang pinipiling panahon ang pagmimisyon. May pandemya man o wala, dapat tayong magmisyon. Amen po ba mga kapatid? At dahil walang pinipiling panahon, kahit nagdiriwang tayo ngayon ng Kapaskuhan, pinapaalala sa atin ng ating paksa na huwag nating kalilimutan ang magmisyon. Ano ba ang kahulugan ng salitang misyon? Ang pangkalahatang kahulugan po ng misyon ay nagmula sa salitang Latin na Missio Dei. It is a Latin Christian theological term that can be translated as the mission of God or the sending of God. Lumalabas mga kapatid sa definition na ang misyon ay nagmula sa Diyos. Trabaho ng Diyos, pagkilos ng Diyos upang ibalik sa Kanya ang nagkasalang sangkatauhan. At makikita din natin na nag-ugat ito sa karakter at kalikasan ng Diyos o the nature and the character of God. Kaya kung ang misyon ay nag-ugat sa karakter at kalikasan ng Diyos, lumalabas kapatid na hindi pwedeng ipagwalang bahala ng isang tunay na iglesia o ng isang tunay na Kristiyano ang pagmimisyon. At dito sa ating paksa, mapapansin natin kung paanong isinugo ng Diyos ang kanyang anghel upang magdala ng mabuting balita. So, hindi lang po ang mga tao ang pwedeng magdala ng mabuting balita, mga kapatid, kundi maging ang mga anghel ng Diyos. Glory to God. Glory to God. Ang sabi dito sa talatang 8 hanggang 9, sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang. Nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Church, the principal character in this story is an angel who had a wonderful message of good news and great joy. Angels are messengers of God. Katunayan, ito po mismo ang kahulugan ng salitang anghel
na angelos sa wikang Griego. Sa pagdating ng isang anghel sa harapan ng mga pastol, kapansin-pansin po mga kapatid, ang paglaganap ng liwanag sa lugar at sa tagpong iyon. Sinasabi ng talata na ang liwanag na ito ay ang kaningningan ng Diyos o the glory of the Lord. Mga kapatid, naniniwala ako na walang sariling kaningningan ang anghel o ang mga anghel, sapagkat iisa lang po ang pinagmumulan ng liwanag. Ang Diyos lamang ang may liwanag at nanggagaling ang liwanag. Amen. Amen. Kaya ang liwanag na meron ang mga anghel ay nagmula lamang sa kaningningan ng Diyos. Taglay nila ito habang sila ay sumusunod sa Diyos. At katulad ng mga anghel, tayo rin namang mga tao at Kristiyano ay walang sariling liwanag. Para tayong mga bituing walang ningning. Subalit dahil sa biyaya ng Panginoon, pinagkalooban niya tayo ng kanyang liwanag, ang ningning ng kanyang sariling kalwalhatian, at taglay natin ito mula nang ipasakop natin ang ating buhay sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya tayo na mismo ang makapagsasabi na dahil sa liwanag ng Diyos, lumiwanag ang daan na ating nilalakaran sa buhay. Dahil sa liwanag ng Diyos, lumiwanag ang buo nating pagkatao para mas lalo pa nating hanapin ang katuwiran at katotohanan sa ikalulugod ng ating Diyos. Hindi natin ito ginagawa noong tayo ay nasa kadiliman pa. Subalit, sa pagdating ng mga mensahero ng Panginoon, maraming bagay ang nagawa at patuloy na ginagawa ng liwanag na ito ng Diyos na ngayon ay nasa ating buhay. At hindi lang ito para sa atin. Ito rin ay para sa iba. Misyon ng Diyos na ang lahat ay magkaroon ng liwanag sa buhay. Kaya isa po sa binibigyang diin ng ating paksa ay ang ibahagi natin ng ilaw sa mga nasa kadiliman. Share the light to those in darkness. Ang mga pastol na nasa parang ay salat sa liwanag. Madilim ang kanilang kapaligiran at ang kanilang kalagayan ay kumakatawan sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Mga kapatid, ang kadiliman ay isang simbolo ng buhay na walang Kristo at naglalakad ng isang makasalanang pamumuhay. At ang ganitong uri ng buhay, mga kapatid, ay walang direksyon and destined to be doomed. Subalit dahil sa kagustuhan at pagmamahal ng Diyos, sa pamamagitan ng isang anghel na nagmula sa Kanya, ang kalwal na hatian ng Panginoon ay napuno ng liwanag ang lugar na iyon. Ang dating napakadilim na sitwasyon, heto ngayon at walang kasing liwanag ang nasa sa kanila. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ay ilaw na nagpapaliwanag sa buhay ng tao. Hindi ba't ito ang laman ng inaawit natin sa ating pagsamba? Pagkatapos po ng pagbasa ng banal na kasulatan, ang awiting Thy Word, na ang sabi ng awit, Thy Word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Ebanghelyo po ang susi ng liwanag. At ito rin ang naging susi ng anghel sa mga pastol. Kaya bilang isang simbahan, mayroon tayong misyon na dalhin ang ilaw ni Jesus sa mga tao at pamayanan na hindi pa nakakakilala kay Kristo. At kapatid, hindi sagabal ang pandemya
para hindi po natin magawa ito. Bagkus, napakaganda pa nga ng pagkakataong ito upang ipaglingkod natin ang ating buhay sa Panginoon upang magkaroon ng kaliwanagan ang mga nasa katiliman na tila lumabo na ang kanilang Pasko dahil sa nangyaring pandemya. Church, let us share the light to those in darkness. Pangalawa, ang sabi sa talatang 10, sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." Dahil po sa hindi inaasahang pagdating ng anghel, gayon na lamang ang pagkabigla ng mga pastol. Subalit, agad silang pinakalma ng anghel. Sabay sabing, "Huwag kayong matakot. Narito ako at may dalang mabuting balita para sa inyo." Napakagandang tagpo po nito, mga kapatid. Punong-puno ng mabuting balita. Bakit po kanyo? Alam nyo, minsan ay may mga pagkakataong nagbabago ang ating emosyon kapag may pangyayari sa ating buhay. Na kahit maganda itong balita, dumarating sa atin ang pagdududa, pagtataka, at kawalang tiwala. Ganito po ang nangyari sa mga pastol. Sumagi sa emosyon nila ang takot, gayong mabuting balita ang ibinabalita sa kanila. Subalit ang magandang tagpo dito, mga kapatid, ay yung hindi sila hinayaan ng Diyos na manatili sa negatibong emosyon. Ang agad na pagsasabi ng anghel na huwag kayong matakot ay pag-alis agad ng negatibong damdamin na meron ang mga pastol noong sandaling iyon. Ito po yung mabuting balita dito, mga kapatid. Ang mapalitan ng kagalakan at kapayapaan sa ating buhay ang mga bagay na negatibo. Ang mga kalungkutan na nais bumalot sa atin, nais magpahina sa atin, subalit sa sandaling saklolohan tayo ng mga salita ng Diyos, ang mga kalungkutang yan ay papalitan ng Diyos ng kagalakan. Purihin po ang Panginoon. Glory to God. Glory to God. Kaya, ang isa sa binibigyang diin din ng ating aralin ay ang ibahagi ang kagalakan sa mga nalulungkot. Share the joy to the downhearted. Mga kapatid, ilang tao ngayon ang nalulungkot dahil sa estado ng kanilang buhay. Ilang milyong katao ngayon sa buong mundo ang pinalungkot ng taong 2020. Katatapos pa lang ng isang trahedya, heto't darating na naman ang isa at isa pa at may isa pa. Ganyan po ang nangyari ngayong taong 2020. Pilit tayong hinahatak sa kalungkutan ng taong ito. Subalit sino ang magdadala ng saya at ngiti sa atin at sa lahat ng tao? Salamat dahil kahit papaano ay napapangiti tayo ng mga ayuda. Salamat dahil kahit papaano ay napapasaya tayo ng mga tulong na inaabot sa atin ng ibang tao at ng ibang bansa. Subalit mga kapatid, ito'y pansamantala lamang. Ngunit ang tulong na nagmumula sa Diyos ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya tama lang po yung inaawit nating tuwing Kapaskuhan na joy to the world. May kagalakan sa mundo. Bakit? Because the Lord has come. The Lord has come. Dumating ang Panginoon. Ang pagdating ng Panginoon sa buhay ng tao ay walang kasing saya. Kakaiba. At ang tanging sa Kanya lamang matatagpuan. At kaya ito po yung gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Ang ibahagi ang kagalakang ito sa mga nalulungkot.
Opo, nabigla tayo sa biglang pagdating ng pandemya. Subalit tayo na rin ang makapagsasabi, tapat ang Diyos sa ating lahat. Alam niyo po, dito sa Shekinah, purihin ang Panginoon dahil wala po tayong kapatid na nawalan ng trabaho during the pandemic. At ang maganda pa, yung dating walang trabaho ay nagkatrabaho kahit may pandemya. Yung mga kasama natin sa simbahan na iniisip nating magugutom sila. Naku mga kapatid, wala pong nangyaring pagpapapayat. Sa totoo lang po, lahat nga po kami ay nagsitabaan. Church, ganyan kabuti ang Diyos. Hallelujah. Si Jesus ang ating kagalakan. Ang tunay na kagalakan. Na kahit sa gitna ng krisis, maaari tayong makaranas ng tunay na kagalakan gaya ng sinabi ni Jesus sa 1 Kabanatang 15, Talatang 11. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang ganda ng pagkakataon na meron tayo ngayon upang ipagamit natin ang ating buhay sa Panginoon para mahibaagi sa mga nalulungkot ang sibol o ang pinagmumulan ng kagalakan na nasa atin. Church, let us share the joy we have to the downhearted. At panghuling binigyan diin sa ating talata ay makikita sa talatang 13 hanggang 14. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ano ang mensahe ng nasabing talata? Ang magdala ng kapayapaan sa mga nasa estado ng takot. To bring peace to those in the state of fear. Alam niyo po, kapag ang takot ay pumasok na sa isang tao, marami po itong gagawing hindi maganda sa buhay ng tao. Ilan na ba ang nabalita na nang dahil sa takot ay kinitil nila ang kanilang sariling buhay? Ilan na bang mag-aaral ang nabalita na nang dahil sa takot, ayaw nang magpatuloy sa pag-aaral? At marami pong mga ganyang kaso na bunga ng takot. Alam nyo, ang kasalukuyang krisis po sa mundo ay hindi lamang nakakaapekto ng masama sa ating ekonomiya, kundi nagdulot din po ito ng psychological effect sa marami. At bunga nito ay anxiety, depression, and worse is suicidal behavior. Kaya papaanong makapagdiriwang ng Kapaskuhan kung nawalan ng mahal sa buhay ang isang pamilya dahil sa pandemya, sa bagyo, o sa mga lindol? At papaanong makapagdiriwang ng masayang Kapaskuhan kung ang mga tahanan at ari-arian ay nawala at napinsala? Tayong mga nasa Pampanga, isa ang ating probinsya sa nilugmok ng pagputok ng Bulkang Pinatubo. At napabilang po tayo sa mga tinatawag na ghost province sa ating bansa. Hindi po ba nagtatanong tayo noon kung papaano na tayo? Paano tayo babangon? Paano tayo makapagdiriwang ng isang masayang Kapaskuhan noong taong iyon? Subalit mga kapatid, isa lang ang kasagutan natin dito. Ang pagmamahal ng Diyos ang bumuhat sa atin upang makatayo tayo sa nangyayaring sakunang iyon. At alam din natin ngayon na walang ibang tutulong sa atin upang makatayo tayo muli mula sa pandemyang ito, kundi ang ating Panginoong Diyos lamang na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang Panginoon.
palakpakan natin siya. Glory to God, glory to God. Kaya mga kapatid, tandaan natin, sa gitna ng lahat ng mga trahedya, mayroong Diyos na nagsabi na noon at nagsasabi magpahanggang ngayon na hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man, magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Ang anghel ay may mensahe sa mga pastol na huwag kayong matakot. At para punan pa mga kapatid ang kanilang kagalakan, dumating pa sa kalagitnaan nila ang isang napakalaking hukbo ng mga anghel at nagsasaya, nagpupuri at ipinapahayag ang papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kapatid, ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ang sagot sa mga natatakot na puso. Ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ang sagot sa mga nagugulmihan ng mga damdamin at sa mga nakadidismayang nangyayari sa sanlibutan. Because the word peace or shalom in Hebrew refers to most commonly used to a person being uninjured and safe, whole, and sound. Sa bagong tipan po mga kapatid, ang shalom ay ipinahayag bilang pagkakasundo ng lahat ng mga bagay sa Diyos sa pamamagitan ng gawain ni Kristo Jesus. Ang sabi sa aklat ng Kolosas, Kabanatang 1, talatang 19 hanggang 20, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Shalom is multidimensional, complete well-being that includes our physical, psychological, social, and spiritual being. Dumadaloy po ito mula sa mga ugnayan ng tao para sa sarili at para sa iba na inilagay ng Diyos sa Kanya. Kaya bakit tayo matatakot sa COVID-19? Gayong sinusunod naman natin ang protocol na manatili lamang tayo sa ating kanya-kanyang tahanan. At gayon din naman mga kapatid, bakit tayo matatakot kung sinusunod naman natin ang Ebanghelyo at nananatili tayong nasa kamay ng ating Panginoong Hesus? Ang sabi ni Jesus in John chapter 14, verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Mga kapatid, bilang mga tagasunod ni Kristo, may nakaatang na misyon ng Diyos sa bawat isa sa atin, na ibahagi sa iba ang mensahe ng kapayapaan, na ang kapayapaang ito ay maaaring maranasan kahit sa gitna ng pandemyang ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang ugnayan sa Diyos. Mga kapatid, ang kasalukuyang krisis ay nagdala ng takot, ng lungkot, at kadiliman ng pag-asa sa buong mundo. Subalit, may dalang mabuting balita ang paparating na Kapaskuhan. Mabuting balita na dumating na sa mundo 2,000 taon na ang nakakaraan. Mabuting balita na kahit sa mga ordinaryong mamamayan katulad ng mga pastol ay ipinarating ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga anghel. Ang siya ring mabuting balita na naririnig natin ngayon ang nais ipadala ng Diyos sa iba sa panahong ito. Church,
be an angel in our times. Share the good news. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Sa pagpapatuloy ng ating pagsamba, tayo po ay dumako sa paghahandog ng ating mga pasasalamat at tikapu. Ang sabi po sa Lucas chapter 6 verse 38, "Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo." So mga kapatid, inihiling po na isa sa mga membro ng pamilya ang umawag sa inyong mga offering at atin pong italaga ang mga iyan sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga biyayang tinatanggap namin sa tuwid-tuwina. Kami nagkakaloob dahil ikaw ang unang nagkaloob sa amin. Nagkakaloob kami ng karapat-dapat sapagkat inihandog mo sa amin ang pinakadakilang handog. Tanggapin mo po ang aming mga kaloob at pagpalain ng mga ito upang maging kawahagi ng pagpapatuloy ng ministeryo ng iyong iglesia. Maraming salamat po sa inyong mga anak na patuloy na punong-puno ng kagalangang nagkakaloob. Dalangin ko po na patuloy nilang maranasan ang masaganang buhay na nagmumula sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Ama, lubos namin ikinagagalak ang iyong pagtawag at pagpili sa amin upang maging bahagi kami sa misyon mo ng pagliligtas sa mundo. Kami po ay lubos na nagpapasalamat na sa kabila ng aming mga kahinaan at pagkukulang ay patuloy kaming nabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Itinatalaga namin ang aming mga buhay sa iyo upang sa anumang kaparaanan at iyong kagustuhan ay magamit ito upang ikay lubos naming mapapurihan at mapasalamatan. Aming dakilang Ama, hinihiling po namin na kami puspusin mo ng iyong banal na Espiritu upang kami maging ganap at makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Patuloy mong hulmahin ang aming mga puso sa tapat na paglilingkod. Patuloy mong dalisayin ang aming mga buhay upang maging buhay na patotoo sa iyong kalwalhatian. Patuloy mong gamitin ang aming mga buhay upang maging pagpapala sa iba. Patuloy mong dagdagan at palakasin ang aming pananampalataya upang kami makapagpatuloy ng may pagtitiyaga at ganap na pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. And now, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.